Magandang hapon po. Dating Pogo employee o espiya? Yan po ang inaalam ng pulisya tungkol sa dalawang Chinese national na naaresto sa Makati City. Nakuha pa sa mga dayuhan ang samot-saring hindi lisensyadong armas. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng Makati City Police Station ang bahay na ito sa Barangay Valenzuela pasado alas 8 kagabi. Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang kalibre ng baril na umano'y mga hindi lisensyado o itinuturing na loose firearms. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa timbre ng isang informant laban sa dalawang Chinese national na naglalabas-masok sa bahay habang may bit-bit na mga baril. Yun ang nag-trigger sa ating mga kapulisan para mag-apply ng search warrant. They are not allowed to possess firearms. Inaresto ng mga pulis ang tinukoy na dalawang Chinese. Na-recover sa raid ang isang automatic shotgun, sniper rifle, caliber 45 pistol, isang revolver at samut-saring mga bala. Inaalam na ng mga otoridad ang background ng mga nahuling dayuhan na posibleng empleyado ng Pogo at may 10 taon nang nagpapabalik-balik sa bansa. Sa ngayon, nag-engage na sila sa mga businesses but we believe ito ay galing sa dating mga Pogo workers. Kasi ang visa nila is 9G. So, working permit. Isang Chinese flag din ang nakuha mula sa kanila. Sabi ng pulisya, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mga espiya o mga miyembro ng People's Liberation Army ang mga nahuling dayuhan. Isa sa ilalim sa ballistic examination ng mga baril para malaman kung nagamit ba sa krimen ng mga ito. Dinala na sa Makati City Police Station ng mga Chinese na maharap sa reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sinusubukan pa namin silang makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Huli sa isang operasyon sa Caloocan ang most wanted sa Samar na isang commander ng New People's Army at nahaharap sa iba't ibang kaso. Nakatutok si Nico Wahe. Boss, matahan mo lang lagi, boss. Matahan mo lang, huwag mo na iwan, ha. Yung subject natin, naka-brown na. Damit, naka-red na short, ha. Nasa tindahan lang, nakatayo. So, takbo tayo doon, ha. Nang makumpirmang lokasyon at pagkakakilanlan ng target ng operasyon, agad pinasok ng mga operatiba ng Northern Police District Special Operations Unit ang eskinitang ito sa Bagong Silang, Caloocan. Dinakip nilang matagal nang hinahanap na commander ng New People's Army o NPA sa Eastern Samar na si alias Ano, na most wanted sa probinsya ng Samar. May information na nandito nga siya sa Kamanaba area, o Bagong Silang. May coordination kami sa Samar na nakikita ko na sa site dito sa area namin ang suspect. Kaya nung na-validate namin at siya ngayon at yung nasa warrant, agad na kumilos nga kami at agad kinasa yung pag-aresto. Tinutugi si alias Ano dahil sa mga kasong robbery with murder noong 2008 at attempted murder noong 2018. Base rin sa record ng PNP, may attempted direct assault case din laban sa kanya noong 2015. Meron siyang record ng encounter kung saan may encounter doon sa Samar at may mga namatay na sundalo, may nawalang baril. May isang namatay na sundalo doon, tapos may mga nawalang mga baril na nakuha ng NPA ngayon. Tumanggi magbigay ng pahayag si alias Ano, pero ayon sa NPD, inamin daw sa kanila ni alias Ano na may involvement ito sa NPA. Hawak ngayon ng NPD si alias Ano na nakatakdang ibiyahe pa Samar para harapin ang kanyang kaso. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Sinimula na ang dredging o pagpapalalim sa isang creek malapit sa North Luzon Expressway para maiwasang maulit ang matinding baha doon kamakailan. Aminado naman ang pamunuan ng NLEX na hindi yan garantisadong solusyon kaya iminungkahi nilang magtayo ng water catchment. Nakatutok si Mark Salazar. Kabilang sa napakaraming nagdusa sa ilang oras na baha sa North Luzon Expressway nitong July 21, ang bahagi nito malapit sa Valenzuela at Balintawak. Magdamag na stranded ang mga motoristang naghintay sa paghupa ng baha. Nagpakalwala yung Lamesa Dam, nagkaroon tayo ng mga overflow dito sa mga rivers. Hindi na nila makaya yung ganun kalalakas na ulan.
Umapaw kasi ang 11 creek ng Valenzuela, papuntang May Kawayan, Bulacan. Itong mga waterways na ito, creeks na ito, lahat yan konektado. So na-identify yan ni Mayor West at ng NREX na kailangan natin i-clear. Kabilang sa nilinis ang Paso de Blas Creek, ang pinaka-critical, kaya mahalagang mapanatiling malalim at walang bara. Ang target dito sa Paso de Blas Creek ay makahukay lang ng 69,000 cubic meters ng basura at burak. Yan ay nasa 1,650 na truckloads ng basura at burak. Pag nagawa yan dito, handa na ulit ito sa isang buhos ng habagat. Kaya lang, one time lang yun. Pagka may isa na namang habagat, silted na naman ito. Ibig sabihin, puno na naman ito ng burak at basura. Uulitin mo na naman itong dredging operation na ito. Gaano kalaki ang gasto sa dredging operation? Gastos na paulit-ulit po pondohan para maging epektibo. Malaki. In terms of heavy equipment, I think we're looking at almost 10. Siguro daan na to, 200, 300 tao na to. No? So, pero wala, we have to do it. Maglilinis ka ngayon, bukas o makagawa, meron na naman. So kailangan talaga to tuloy-tuloy. Non-stop muna tayo dito. Hanggat hindi matapos tong rainy season siguro. Dredging o pagpapalalim ang ginagawa dahil hindi na kayang palaparin ang mga creek dahil wala na halos easement ang mga pabrika sa tabing estero. Tinitingnan din ang pananagutan ng mga pabrika kung sila ba'y nagtatapon sa estero. Pinapahuli ko ngayon lahat ng mga nagtatapon sa wastewater kasi may nakita ko kami kahapon ng mga plastic pellets. So malamang hinahanap namin yung plastic factory na kung saan nanggaling yun. Ayon sa pamunuan ng NLEX, mahirap ipangakong hindi na mauulit ang baha noong July 21 kung dredging lang ang gagawin. Mungkahin nila magtayo ng mga water catchment sa mga dinadaluyan ng tubig baha mula sa Rizal at Quezon City, pababa ng Kamanaba at Bulacan. Hindi naman po natin maipangako na kasi po kakaiba na ang weather patterns ngayon. Kaya kailangan natin gumawa ng malalaking imbakan ng tubig upstream para maiwasan po yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay na po ang lalaking binarilang sarili at ang grade 10 student na dati niyang kasintahan sa loob mismo ng paaralan sa Nueva Ecija. Nagpa siyang pamilya na iuwi na lang ang kanilang anak dahil nabubuhay na lang daw siya dahil sa mga aparato sa ospital. At pag uwi sa kanilang bahay, doon na binawian ng buhay ang lalaki. Humihiling muna na manatiling pribado ang pamilya sa panahon ng pagdadalamhati. At dahil sa insidente, muling iginiit ng DepEd ang kanilang panawagan sa mas alisto at mas istriktong mga hakbang laban sa tinatawag nilang school violence at banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ipinag-utos ang lahat ng field office na mas paigtingin ang mga panukala kontra karahasan, pag-uulat ng mga insidente ng bullying at ang probisyon ng mental health at learner support services. Hinikayat din ng DepEd ang lahat na magtulungan para panatilihing safe space ang paaralan sa mag-aaral. Sinampahan na ng reklamong murder ang konsehal na suspect sa pamaril sa vice-alkalde ng Ibahay sa Aklan. Base sa pahayag ng suspect na si Konsehal Mirel Senatin sa pulisya, napuno na umano siya kay Vice Mayor Julio Estolioso. Iba raw kasi ang pakitungo sa kanya ng vice-alkalde kaya binaril at napatay niya ito. Pero ayon sa isang kasamahan ng suspect sa konseho, wala namang iba sa pakikitungo ng biktima sa suspect. Kinumpirma rin ng pulisya na may lisensya ang baril na ginamit ng suspect na nakarehistro sa kanya. May CCTV footage ng hawak ang pulisya. Ayon sa mayor, simula sa Lunes, ipatutupad na ng LGU ang one entry, one exit policy sa munisipyo. Magdaragdag na rin daw ng mga pulis sa Sangguniang Bayan Hall. Sinubukan pa makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Dalawa pong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Una, ang low pressure area na dati bagyong Fabian na humina at lumabas na sa PAR. Inaasahan namang papasok sa PAR bukas ng gabi o Lunes na umaga ang severe tropical storm na Podul na mabagal na kumikilos pa west-northwest. Kung sakali, tatawagin yang bagyong Goryo. Patuloy na umiiral sa buong bansa ngayong araw ang southwest monsoon o habagat. Nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley.
Ganyan din po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Cagayan, Kalinga, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. May chance rin ng light to intense rains bukas sa Negros Oriental, Leyte, Samar at Bohol, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. May chance rin ng pag-ulan sa Metro Manila.